Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Okay. Paring dating adiktos nag-ribbon cutting sa bagong AJK Museum. Yung AJK, yun na yung mga hinihinalang biktima ng war on Polvoron panahon ni Tatay Digong. Pinangunahan mismo ni Father Flaviano Villanueva, isang self-confessed former addictos, ang ribbon cutting sa paglulunsad ng Lakbay Museo ng Paghilom. Ang kauna-unahang mobile museum sa bansa na nakatuon sa mga kwento ng mga biktima umano ng AJK. Ang exhibit ay nagsisilbing espasyo ng anilay pag-alala, paghilom at patuloy na panawagan para sa hustisya para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay sa gitna ng kampanya kontra Polvoron. Dumalo at nagpahayag ng suporta sa proyekto bantayan natin ito Tingog Party List Jude Asidre at Akbayan Party List Representative Shiel Jokno. Okay. So, wala namang problema yung pagkaroon ng museum. Okay ako niyan. Nung malala ko nung schooling ako sa Washington DC noong 2005, 2006. Washington DC, ang daming museum doon. At nakakatulong. Kasi history. Yung una kong nabisita museum doon, yung Dinosaur Museum. Akala ko yung mga dinosaur nung una is likhang kwento lang ba? Talaga, nakakita ko ng buong dinosaur, yung mga buto niya na kumpleto nila at nakatayo ng dinosaur. Totoo pa lang nag-exist ang mga dinosaur thousands of years before. So, maraming dinosaur ng yung paslang ng mga Hudyo, yung mga anong tawag doon, yung mga ng mga Nazi, yung si Hitler. Grabe, nakakaiyak. Space Museum. So, dito sa ating bansa, napasyalan ko na yung National Museum. Ang ganda. Gusto ko pang balikan. So, ito is AJK Museum. No problem for me. Kailang, ang nakakapagtaka, ginawa pa nilang mobile. Siguro, sakyanan ito. Tapos nandyan siguro yung mga litrato ng mga alleged victims. Kasama ba yan si nanay? Yung anak pala niya is bago lang napaslang. Ito nakalimutan ko na yung nanay na yun. Pinipresenta nila na ito, anak ko, biktima panahon ni Digong. Yung pala, namatay yung anak niya panahon na ng Marcos Jr. administration. Mga ganun ba? Nabubuking sila. Bakit pa ginawa yung mobile? Iikot sa mga buong Pilipinas. Ito, opinion ko lang ito. Kasama na ito sa paghahanda ng Presidential Election 2028 para masira nila ng gusto ang credibility ng mga Duterte. Yan, si Tatay Digong. Para maapektuhan ang candidacy ni VP Inday Sara. Kasi, nandyan, Tingog Party List. Anong kinalaman ng tingog sa AJK? Tauhan yan ni Romualdez. So, nakikita ko
baka may plano pa si dating Speaker Martin Romualdez na tatakbo sa 2028. Basta lang masira nila ang Duterte, lalo na si VP Sara, then may pag-asa pa nila sila. Kasi kung sila lang maglalaban, pwede. May pag-asa. Example, Marcos Camp, kandidato nila, Romualdez. Sa Dilawan naman, kakamping, si Hontiveros. Tapos wala na si VP Sara. O kaya may kandidato pa lang i-endorse ni VP Sara. So kung kasama dyan si Tingog, party list, nandyan pa ang akbayan, opinion ko lang ito, may halong politika na yan. Naniniwala ako sa ipinos ni Congressman Pulong Duterte na it's a report, parang anong klaseng report yun, na ang CIA orchestrating a nationwide campaign to magano ng mga narratives para magpakalat ng mga narratives through different groups para masira ang candidacy ni VP Sara. Ayan, joint effort ito ng mga loyalist, mga kakamping, makakaliwa, civil society groups, para siraan ng todo si VP Sara, para humina na ang kanyang imahe, kredibilidad by 2028. At ginagawa na nila ngayon. So, yan po ang labanan ngayon, battle of narratives. Sige lang, no problem. Ang masasabi ko lang dyan is, you can never put a good man or woman down. Kahit nakakulong ang ating Tatay Digong, siraan nila ng siraan, but in the hearts of millions of Filipinos, I still believe, marami pa rin ang naniniwala na maganda ang maraming naitulong si Tatay Digong natin noong kapanahunan niya. So, si VP Sara, kahit anong putik na ibato nila sa kanya, na withstood niya na nakasurvive na siya eh. Kaya ngayon, nangunguna siya sa lahat ng mga surveys. Trust and satisfaction rating niya, siya pa rin ang pinakamataas. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Na mimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Tango na gyud ni Kuya ang iyang atop nga trapalang. Tagaan na siya og yero. Kaya pa ako siya sa ito. Teka guys. Salamat sa Ginoo nga nagtabang sa amoa o sa naghatag sa sin. Kung para ang among atop, di kit siya magbugay. Dili naman siya madaot. Oo. Napila na dai kabulan ang inyong atop nga trapalang. Bulan. Duha ka bulan lang. So karon nakaatop na mo bag-o.
Di kayo mong pasalamat nga nakatop namin yung kuan sin. So, salamat kayo. Salamat kaayo Oo. sa nagatag ani. Oo, thank you.